Rim makina. Ayan o, lakas ng vibrate. Narinig nyo, chug 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 chug, gumagano. So ngayon wala siyang power, walang power yung reverse. Tuwing nagre-reverse kayo, nagde-drive, so ito ang kailangan hanapan ng pyesa. Okay, so sige tayo nagpalit na yung tatawag na mass airflow sensor. Tapos kani kailangan linisan ang injector. Ayun o, basta ano, so isa yan sa magiging sabihin. Meron siyang leaking, no? Barado, no? Barado yun, no? Okay, kakabit na natin, guys. Pogi-pogi na. Yan, yung intake manifold. Okay, so kailangan guys, ikakabit na natin yung common rail system. Yan na siya. So nakabit na yung intake manifold. So okay na. Okay na. So sige, check natin yung harapan. Okay guys, so palang araw, Toyota Beats sa problema natin. So samahan nyo ako sa basic pointers sa tutorials kung paano yung ma-address natin yung concern. So yung problema nito ay nag-vibrate na malakas pag naka-reverse ka. Tapos pag nag-drive ka, malakas pa rin yung vibration. So ang problema ay check natin kung ano. So tara, let's start. Let's do it. Pasok. So pandalin natin yung makina, guys. So, check natin yung okay, on. Start natin. So agad yung agit yung pambelt. So pakiramdaman nyo mabuti, guys, naka-park yan. So magre-reverse tayo, makikita nyo dun sa indicator niya yung park. Okay, so magre-reverse ako. Tingnan nyo mabuti yung makina. Ayan o, lakas ng vibrate. Narinig nyo, chug 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 chug, gumagano. So ngayon wala siyang power, walang power yung reverse. Ayan o. So ang gawin natin, neutral natin yung makina, tumatahimik, maganda yung idle. Pero pag ni-reverse drive, bumabibrate. So may problema talaga yung nito, loob ng engine or transmission. So ang gawin natin, engine scan muna natin para makita natin yung problema. Okay, so tara. Doon tayo sa muna, guys. Check natin yung makina. Okay, so undergo tayo scanning, guys. Yung pa rin yung natin. So ang DLC ng ito, mga bits, surplus na ito eh. Dapat na sa right side, so hindi pa sa kaliwa, kaya hindi na ayos pag lagay. So install ko muna, guys, para okay. Okay, so pasok na. So reading muna natin. Reading natin para makita nyo yung basic pointers. Check natin kung may code. Pag walang code to, ibig sabihin ano yan, Toyota. So vehicle manual tayo, guys, kasi mahirap i-proseso pag mga surplus. So hindi ka na mag-automatic dyan, kailangan mo nang i-manual. So hanapin natin yung Beats or Toyota Beats, Corolla Beats. Maraming Beats, guys. So dito tayo, ito, ayan, Beats, NCP. Okay, NCP tayo, YNC. So old model to na, sa mga 2000 yan. Okay tayo. Medyo matagal lang siya. At sumukat nyo lang yung basic pointers ko ano yung problema para meron kang idea. I-nag-suggest sa akin na mga tawag yan na part ng African, mga nagkatanong pwede ba i-English. Pwede man din English, pero alam mo sa mga Pilipino mahilig mag-criticize. Kaya Tagalog lang tayo. So powertrain tayo, guys, at chassis. So dito tayo sa powertrain, engine tayo. Okay, so on position natin. Next. Okay, connecting to ECU. Pina-reading na raw to doon, so wala raw siyang fault code lumabas. So mangyayari naman dito is check natin kung pag walang lumabas, ibig sabihin nasa problema doon sa mechanical, pag ganyan yan. Okay, so trouble codes, reading trouble codes. Ayun, mass airflow sensor malfunction. Ayan, so ibig sabihin hindi gumagana yung guys,
mass airflow sensor circuit malfunction, tsaka yung kanyang intake air temperature circuit malfunction. Yun ang problema. So mag-generate report tayo. Okay, so ayan, makita mo naka-indicate na yun, naka-set up na yan guys. So ito na yung code nya. Ayan. So ang bilis lang, you know. So mass airflow circuit malfunction tsaka intake air temperature circuit malfunction. So ito ang problema, kaya hindi umaandar at nagbabibrate ng malakas at tuwing nagre-reverse kayo, nagda-drive. So ito ang kailangan hanapan ng pyesa. Okay, so sige, at least check natin dun kung ano yung lalabasan dun sa airflow na hanap. So tara. Okay, so ito ang problema natin guys, kasi nga ang unit walang check engine na lumalabas. Check natin nyo. Okay, so pag pina-start mo yan, wala siyang lalabas sa check engine. So dahil ang problema nga is nasa mechanical. Okay, so yun ang medyo mahirap pag once na ang tawag niyan ang mekaniko hindi ganong marunong sa pag-diagnose sa electrical at saka sa electronics, at especially dun sa mga vacuum leak. So anong nangyayari, ang unit na-chop-chop, ibig sabihin nag-undergo dire-diretso na sa overhaul. So yun po yung mahirap dito at masaklap. Okay, so ang gagawin mo natin kailangan is mag-check magda-diagnose tayo, kumbaga yung vacuum leak, hindi ka lang magdidepende doon sa check engine kung anong code lumalabas. Kailangan marunong ka rin mag-identify kung bakit walang check engine pero may code. Okay, tapos tawag niyan ano yung mechanical nga problema. So malalaman natin yan pag bubuksan natin yung makina. Makikita niyo kung ano ang kalalabasan doon. So tara, let's go. Tinanggalan natin yung ito yung intake air temperature sensor. So ibig sabihin hindi gumagana. Okay, so gawin natin dyan, hanapan natin ng pyesa. Ayan. Tsaka nakadikit yung naka-built in yung intake air temperature tsaka yung kanyang mass airflow, yung MAFs. So ito yun ito yun, tsaka yan. Okay, so naka-built in guys sa Toyota Beats, buo. So assembly siya, bibilhin. So hanap po ng pyesa guys. So ito naman yung yung tawag diyan, hindi rin gumagana yung idle lamp niya sa mechanical. So hindi mo ma-indicate yung dahil hindi gumagana yung kanyang idle lamp. Ito, sira yung idle lamp niya. Ayan. So tanggalin mo rin ito Brad, itong idle lamp. Dapat gumagana yan eh. So sira yung idle lamp, hindi gumagana pag magkaroon ng aircon. So sige, break tayo guys, matapos na tayo. So ito guys ang problema para itong hose na to. Ito, so nakakonect yan dito sa niya. Nakakonect yan dito. Okay? So ngayon, ito naman nakakonect dito. So ang problema, maliit tsaka barado na to. So mechanical ang problema. Kulang supply ng hangin. So isa din to sa naging problema. So mechanical dito, hindi ma-detect ni ECM kasi mechanical yan. Okay? So, kailangan tatagusan yung hangin dyan na supply ng hangin para makita yung yung lakas ng RPM pataas. Sige Brad. Yun, manado talaga. Tapos mamaya tingnan natin kung umiikot pa yung ICB nya. Kung hindi naman din yan. So i-call natin guys yung ICB kung gagana ba siya o hindi. Sige, on! Off! Off! On! Okay. Ay, ibig gumagana ito ng maya. So okay na siya. So sige, kapitan natin yan. Okay, so ayan, makita nyo guys, tinanggalan natin yung kanyang socket ng injector. Ayan, basa. Ayan, so isa yan sa magiging cause. Ayan, basa. Ako na spray na basa. Carb cleaner, so may basa talaga. Pinapay kamay guys. So barado yung ayan, so barado talaga yung kanyang injector. So kailangan linisan. Okay, so ang gawin natin ngayon maglilinis tayo ng injector guys. Ayan. So gamit natin yung tools na nabibili sa Shopee. Ito. Ayan, tapos yung mechanism nya. Ayan. 12 volts lang din. So available to sa Shopee. Ayan, assembly na yan. Yun. Dumi no? Grabe dumi. Sige, fire.
Okay. Tapos meron kang carburetor cleaner. Tapos yung sakit ipapasok mo sa dito. Yan. Tapos, boss. Yeah. Ayun. Ay, ito ka. Pitik lang. Pitik lang. Yun, pantay na. Okay. Good. Ano lang kasimple. Barado, no? Barado yun, no? Oh? So madumi yung injector niya. Yun. Sige. Sige. Yun. Yun. Joke na. Okay. Yan, o, diba? Linis na, no? Yun, no? Yun. Oh. Isang dumi ng, lusol. So, ayan guys, malinis na yung natin, injector natin. So, ang gagawin natin is magpapalit tayo ng o-ring. Ito. Ayan. So, bago na rin yan guys, bumili tayo bagong o-ring. So, ikakapitan dito isa-isa para walang leak. Okay, so sige, gamit ko muna. Okay, so, ayan guys, tinanggal na natin yung intake manifold. Ang atong birador, Brad Pink. Brad, shout out. Okay kayo. Nakakain ng baboy. Hilo. So, ayan, kita mo yan yung niya, meron siyang mga tatawag na mga oil. So, ibig sabihin, meron siyang leaking, no? Limpyohan lang ni. So, ibig sabihin marami siyang oil leak. So, sign of hindi maganda yung So, lagyan na siyang gasket oil, limpyohan na siya. Tapos, So, ayan. Iba yung madumi Parang kulang ng power no? Kulang ng power dumi. Dili pa rin sa compression niya Hindi parehas. So may problema talaga yung barbula. Yung problema ito barbula at piston ring. Hindi pantay yung compression Ayan Kita nyo. So ibig sabihin problema yung niya. Sige, ganoon na lang Brad. So ikakabit na natin guys. Pogi na. Ayan. Yung intake manifold. Kailangan talaga linisan nyo kasi ma-check nyo kung may crack. Okay, so ikakabit na natin guys. Mayroon tayong gasket sealant na gasket oil para sureball na walang leaking. Kabilaan yung lagay niyan, ayan kabilaan para sureball talaga na hindi magli-leak. Okay, so ayun na, linis. Pogi na kasi pogi na ng may-ari yung Tapos mahulog. Okay. So yun na guys, ikakabit na natin yung common rail system. Ayan na siya. So nakabit na yung intake manifold. So yung na lang, yung kanyang mechanism ng injector. Okay, so pagkatapos check na natin kung dito tayo nagpalit ng yung tatawag na mass airflow sensor built-in. Ayan, so kita nyo naman na nilinisan na natin, nagamit natin yung carb cleaner. Okay, so ito yung ginamit natin na carb cleaner. Ayan, so para hindi na kayo malito kasi nga nahirapan kami bilhin ng pyesa, so walang available yung pyesa. So ginawa natin, nilinisan na natin. Ito yung mga basic pointers kung paano nyo malalaman na sira na yung sensor nyo once na after nyo mag-cleaning tapos hindi kayo wala kang pyesa available, linisan nyo lang. So malalaman na mamaya pag maglalabas yung code at yung performance ng makina talaga magbabago o hindi. Ibig sabihin kailangan palitan. Pero kung halimbawa nagbago na at pa rin tawag yan medyo gumanda yung andar, ibig sabihin okay yung pyesa. Okay, so yan kasi ang minsan na kaibahan ng once na mga surplus tapos may check engine, akala mo walang check engine, may check engine pero hindi na-address yung concern. Meron na mga walang check engine pero na-address yung concern sa magitan ng paglinis. Okay, so yung mga basic pointers guys. So pasilip lang yun guys as may idea kayo. Kita nyo malinis na yan. Okay, so hindi na tayo nagpalit. Kita nyo yung luma. So nilinisan na natin, okay na siya. Sige, tara. So nakabit na natin guys. So check na natin. Okay. Tapos tanggalin yung oxygen sensor. Daki daw. Check natin guys kung ano mangyayari dito sa trabaho natin. Walang aircon pala to, sira lang aircon ito. So okay, so gawin natin first tayo.
Yun. Medyo nag-steady yung under niya guys na naka-reverse. Hindi na siya nag-up-up. Ayun. Tapos drive tayo. Kita niyo dyan oh. Yan, segunda. Okay. Hindi nag-vibrate. So reverse. Ayan oh. Neutral. Okay. Park. Reverse. Yan. Okay, di na. Wala na vibrate. Steady na. Okay na. Yun. So, yun ang problema. Kita nyo. Dami problema niya. Vacuum leak. Tapos yung kanyang madumi. Yung kanyang injector. Kaya nag-vibrate malakas. Tapos yung mass air flow sensor malinis na rin. Okay na rin. So, pero makita nyo guys, wala siyang check engine. Yun ang pinagkaiba. Okay, so dapat marunong kayo. Pag walang check engine, yan, minsan nagluloko yung ECM. So ibig sabihin na na siya, may mga capacitor na hindi gumagana, may mga resistor na ganun. So medyo siya guys, medyo kailangan may idea talaga kayo. Pag hindi gumagana yung check engine, kailangan medyo alam niyo yung sistema, mga leak, vacuum leak. So at least okay na yung tira natin. Hindi natin papatakbo. Kasi ako po talaga yung mekaniko na hindi ako nagte-test drive. Kahit ilang taon na talaga yung mekaniko guys. Basta kasi pag nagte-test drive ako, kailangan hindi pa naayos. Okay, so kasi once na mag-ayos yung makina, pag alam mo nang okay, ba't di ba kailangan test drive? So hindi na kailangan. Okay, kasi ibig sabihin pulido yung gawa mo. Ibiganda na makina oh. Brad! Okay, so okay na. Okay, so check natin guys. Start natin makina. On position, start. Okay, so ngayon ang mangyayari, try natin pandarin yung kanyang reverse. So far wala nang vibrate. Ayan, so ang gawin natin, try natin reverse. So okay na, wala na problema reverse guys. Hindi na nanginginig yung makina, tahimik na. Kanina kumakadyot-kadyot, ang lakas ng kadyot, pero ngayon wala na. Neutral, drive, nakadrive na ako. Ayan, okay na rin. Reverse, wala na kadyot. Reverse, yun. Okay na. Okay na, so sige, check natin yung harapan. Tara, let's go. Pakinggan natin. So double check natin kung baka may leaking yung gawa natin. So far okay na. Okay, so RPM natin guys. Lalong lumakas yung under ng engine. Okay, so at least kanya na basic pointers kung paano tulahin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel. Comment na kayo sa aking comment section. Tapos tingnan nyo lang doon guys kung ano yung pwede may tulong sa inyo, kung ano yung comment nyo. Tanong lang kayo. Okay, sasagot natin lahat ng mga tanong nyo. So please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. Alright. Okay. Alright. Da 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 da.